Diyos ko! Ito ay troso ng golden Nanmu. Napakalaki ng pirasong ito at kung ilalagay sa sinaunang panahon. Tinatantya na. Haligi ito ng palasyo ng hari. Kapatid na Shen, ako ang presidente ng samahan ng mga ngalakal ng Sanjiang. Ang iyong golden Nanmu, bibilhin ko ng 500 milyon. Ang iyong golden Nanmu, aalukin ko ng 500 milyon. Hindi, tayo ang naunang nagkakilala. Magbibigay ako ng 600 milyon. Ang hilaw na materyales na ito ay iuwi ko bilang pamana at proteksyon sa bahay. Kapatid na Shen, ikaw ay parang tunay na kapatid ko na. Kahit na huli na tayong nagkakilala, ang iyong golden Nanmu, tataasan ko ang presyo sa 700 milyon. Hay naku mga kuya, ganito kayo. Nahihirapan ako sa inyo. Kapatid na Shen, alam mo, na mortal na kaaway ko si Matandang Kong. Bumili siya ng tabla ng kabaong para ipahiya ako. Hindi ako pwedeng matalo. Ibenta mo sa akin ng 800 milyon. Kapatid, hay hindi. Hay Matandang ni, hindi na tayo pwedeng magtaas ng presyo. Baka sa huli, hindi na tayo maging magkaibigan. Hay tingnan mo, itong si Matandang ni kapag nasasabik, ay pinupulikat. Mamaya, ipadadala ko siya sa ospital. Huwag kang mag-alala, utusan ko agad ang pananalapi. Nabigyan ang Ronghua Trading ng transfer na 800 milyon. Huwag kang mag-alala. Matandang Zhang, gumamit ka ng maduming laro. Iuwi ko muna ang buong kahoy na ito. Mamaya ay ibibigay ko sa iyo ang nasa bodega na kabinet na gawa sa hainan yellow rosewood. Ibibigay ko sa iyo ng may diskwento. Sige, ibibigay ko na sa iyo. Kuya Zhang, itong nanggaling pa sa Hong Kong, na binili mong golden Nanmu, na matagal nang nakatago dito sa akin. Kailan mo? Kukunin pabalik. Nga pala kapatid na Shen, napakaayos mong magtrabaho. Bukas sa pagpupulong para sa pagsusuri. Inaasahan ko itong maipakita. CJ. Kasunduan. Kapatid na Shen, bukas sa pagpupulong para sa pagsusuri. Kailangan mong pumunta. Kapatid na Shen, huwag mo nang pansinin ang taong iyon. Ipinagmamalaki niyang galing siya sa pamilya ng mga iskolar. Napaka-arugante. Talagang mababa ang tingin sa iba. Ang ilang tao ay talagang walang pinag-aralan. Gusto pang magpanggap na disente. Talagang napakatanga. Maganda ang sinabi ni Matandang Kong. Para magpanggap na disente, kailangan may kakayahan. Sino sa ating grupo ang hindi nakakaalam na nagpunta si Matandang Kong sa Hong Kong upang bumili ng isang pirasong may 1 metrong haba ng golden Nanmu? Kapatid na Shen, dumating ka rin sa wakas. Kuya ni, kumusta? Kapatid na Shen, napakaswerte ng iyong mga ninuno. Mayroon pa ba sa bahay nyo na mga bagay na tulad ng golden Nanmu? Kapatid na Shen, kulang si Kuya Zhang ng isang set ng kasangkapan na golden Nanmu. Kung makukumpleto ko ito, wala na akong mahihiling pa sa buhay na ito. Kapatid na Shen, ngayon lang kita nakilala at nanghihinayang ako. Interesado ka bang maging Vice-Presidente ng Samahan ng mga Ngalakal ng Sanjiang? Irekomenda kita agad. Kapatid na Shen, hindi ba gusto mong mangolekta ng mga baluti at sandata? Ako ang tatawad para sa iyo. Baluti na may kasamang sandata. 80 bawat set. Ibibigay ko sa iyo kahit malugi ako. Kapatid na Shen, interesado ka bang mangolekta ng mga kabayo? Mayroon akong ranso sa lungsod ng Sanjiang. Puro magagandang kabayo ang nasa loob. Pumili ka lang. Siya nga pala. Kayong dalawa ay mga mabubuting kuya ko. Huwag kayong mag-alala kapag may magandang bagay. Aalalahanin ko kayo. Sa susunod na umuwi ako, para mag-alay sa mga ninuno, magsisindi ako ng insenso at itatanong kung mayroon pa sa bahay ng minanang golden Nanmu. Zhang Fugi, hindi ba sinabi mo na may hawak kang magandang bracelet? Kung hindi ka naniniwala, ilabas mo at pagkumparahin natin. Isang sirang tabla ng kabaong. Ano ang ipinagmamalaki mo dyan? Talagang hindi marunong tumanaw ng utang na loob si Matandang Kong. Hindi mo ba nakikitang nag-uusap kami tungkol sa negosyo? Zhang Fugi, espesyal akong nag-imbita ngayon ng eksperto para magsuri. Anong sinasabi mo? Kung ayaw mong maniwala, halika at pagkumparahin natin. CJ, halika Munting Liu, papasukin mo ang mga kayamanan na itinago ko sa may pintuan. Diyos ko, ito ay golden Nanmu. At napakalaking buong materyales pa. Talagang pambihira ito. Ang kalidad nito ay talagang napakataas. Pero hindi ko nabalitaan kamakailan
na mailumabas na ganitong klaseng produkto sa merkado. Impossible. Sa panahon ngayon paano magkakaroon ng ganitong klase ng golden Nanmu? Kung totoo man o hindi ay hindi ikaw ang magsasabi. Patinginin natin ang eksperto. Kumusta naman eksperto? Totoo ba o peke? Kahanga-hanga, isa itong buong piraso ng dekalidad na golden Nanmu. Ang edad ng puno ay hindi bababa sa 500 taon. 500 taon. Impossible. Saan ka pa makakabili ngayon ng troso ng golden Nanmu? Impossible ito. Siguradong peke ito. Binili ko ito mula sa Hong Kong. Legal at sumusunod sa patakaran ang mga proseso ng bilihan. Matandang kong, huwag ka nang bumili ng tabla ng kabaong. Malas iyon. Atek Sinyaw, sigurado ka bang talagang nandito sa loob si Shen Hao? Malamang, nakita ko mismo na pumasok siya. Sa tingin mo, makakahiram ba ako ng pera sa kanya? Talagang walang kwenta ang pamilya nyo. At tinakwil pa si Shen Hao. Hindi ba't para rin naman sa iyo? Kahit ang bahay na titirhan natin pagkatapos ng kasal ay isinangla ko na. Ngayong nandyan na ang mga naniningil ng utang. Hindi man lang ako makauwi. Lumayo ka sa akin. Huwag mong dumihan ang damit ko. Noong ginagastos mo ang pera ko para bumili ng damit, hindi ganyan ang sinasabi mo. Isa ka talagang walang kwenta. Ni hindi mo mapantayan ang kuya mo. Ginoong Shen, gusto mo bang palayasin ko sila? Huwag na. Luke Sinyaw, ikaw na babaeng walang utang na loob, wala ka bang puso? Voluntaryo mong binili ang mga gamit, diba? Hindi naman kita pinilit. Naging napakabuti ko sa iyo. Ibinigay ko ang lahat ng ipon ng pamilya para gastusin mo. Tapos ganito ang gagawin mo sa akin. Ikaw ang mahirap, ikaw ang walang kakayahan. Sa tingin mo babagay ka pang magkanobya? Pinatatawa mo ako. Luke Sinyaw, wala kang puso. Isa kang demonyong kumakain ng tao. Kahit ang 1% ng kuya mo ay hindi mo mapantayan. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Luke Sinyaw, manahimik ka. Shenlong, ang lakas ng loob mong saktan ako. Tumawag kayo ng pulis. Paghiwalayin niyo sila. May mamamatay kapag nagpatuloy pa ang sakitan. Masusunod. Batang Ginoo. Sinunod na ng mahistrado na si Wang. Ang binalangkas mong bagong patakaran sa Zhengyang at mga karatig na bayan ay ganap na naipatupad. Nagkaroon ng lupa ang mahihirap. Nakalaya ang mga alipin. Nakontrol ang presyo ng bilihin sa merkado. May pautang ang gobyerno para sa kagipitan ng mamamayan. Pinupuri ng taong bayan. Si Mahistrado Wang bilang tapat at mabuting pinuno. Mabuti. Matatag na ang pundasyon. Masagana ang pamumuhay ng tao. Panahon na para ipatupad ang susunod na hakbang. Sabihan si Mahistrado Wang na ipahayag ang kautusan sa lupa. Lahat ng lupa ay ipamamahagi ayon sa dami ng tao. Ang titulo ng lupa ay direktang ibibigay sa mamamayan. Ang balangkas ng bagong patakaran. Tatawagin ang lupa sa ilalim ng langit bilang lupa ng hari. Ipinagbabawal ang pagbebenta nito. Palitan ng tawag sa alipin bilang pribadong pag-aari. At bawal silang ibenta. Ipatupad ang mga regulasyon sa ekonomiya. Patatagin ang presyo. At magpautang sa mamamayan. Batang Ginoo, ito ay tunay na pamahalaang makatao na hindi pa nararanasan sa kasaysayan. Pero Batang Ginoo, lahat ng ito ay pinaghirapan mo. Ang karangalan ay napunta lahat kay Mahistrado Wang. Ako naman ay taong tagalabas. Nagkataon lang na nandito ako. Basta ang mamamayan ng Dakian ay namumuhay ng payapa at masaya. Iyon ang pinakamahalaga. Sa ilalim ng buong suporta ni Shen Hao, ang mahistrado na si Wang Shucheng ay naglabas ng serye ng mga bagong patakaran na nagkamit ng malaking tagumpay. Nakuha nila ang puso ng taong bayan. Kuya Hao, ang bansang Dakian ay namumuhay na ng payapa. Sa hinaharap, ano ang mga plano mo? Mayroon pa akong isang bagay na hindi nagagawa. Iyon ay punan. Ang matagal ko nang dapat ibinigay sa iyo na kasal. Kasal. Papakasalan kita ng marangal. Bilang aking asawa.
Bukod pa doon, inutusan ko rin si Kuya Zhang na igawa ka ng bagong pagkakakilanlan. Sa hinaharap, pwede pa tayong magpakasal dito. Totoo ba? Hindi ba ako nananaginip lang? Siyempre, hindi. Ikaw ang asawa ko.